Ay guys, so kamusta kayong lahat? Medyo matagal tayong walang gantong klase ng discussion. So, gumawa lang ako ng video regarding ngayon dun sa nilabas pala ng LTO na administrative order 2024-046. Ito ay regarding sa mandatory transfer of ownership. Okay, so marami nag-message sa akin, nag-PM sa akin. Karamihan sa kanila mga buy and sell, mga affected ng gantong law, tsaka yung mga car owners na nakabili dati ng sasakyan at hindi nila tinransfer. Search nyo na lang sa Google yung LTO Memorandum on Transfer of Ownership, tapos yun yung unang lalabas. Pero ito, magkakaroon lang ako ng pansarili kong reaction video regarding dito sa nilabas ni LTO, which is in the first place medyo maganda naman yung kanilang adhikain para lahat nga naman ng may-ari ng sasakyan nakapangalan sa iyo, kasi may mga ibang car owners na ang tagal na nilang nabenta yung sasakyan pero hanggang ngayon nakapangalan pa sa kanila. So ilan na yung napagbentahan, 'di ba? So ano ba yung disadvantage? Pag-usapan muna natin ano yung disadvantage. Halimbawa ako, meron ako sasakyan, binenta ko way back 2010, tapos nabenta ko kay Juan. Tapos si Juan binenta niya kay Pedro. Si Pedro binenta niya kay Pedring. Okay. Ngayon si Pedring naka-aksidente at tinakbuhan yung kanyang na-aksidente. Pero yung sasakyan ay nakapangalan pa sa akin. Dumaan na kay Juan, dumaan na kay Pedro, tapos si Pedring na yung bagong may-ari, pero nakapangalan pa sa akin yung sasakyan. So ano yung pinakamalaking disadvantage? Ang unang-unang babalikan kasi ni LTO dyan, syempre, si registered owner, which is ako yun. So ako, syempre, ang alam ko, 2024 na ngayon, 2010 is binenta ko na yan, wala na dapat akong liability dyan. So, wag muna nating i-judge yung batas ni LTO na to, itong memorandum na to. Look at the bright side muna. Okay, look at the bright side. Pero, pag-uusapan natin dito, yung mga, sa tingin ko ay loopholes. Okay? So, yun yung advantage para sa mga car owners na nagbenta na ng kanilang sasakyan. Ano naman yung advantage para sa mga bumili? Sa mga bumili, hindi para i-buy and sell, kundi bumili para ariin. Halimbawa, ako naman, bumili ako ng sasakyan kay Pedro. Tapos, hindi ko nilipat sa pangalan ko, na kay Pedro pa rin. Lumipas ang taon, tapos, binaha ang bahay ko. Binaha ang bahay. Yung documents, nasira ng baha, nawala. Ngayon, ako ngayon ang pupunta sa LTO dahil ako naman na ang bagong may-ari kasi nagbayaran na kami ni Pedro. Ako na yung bagong may-ari. Pupunta ako sa LTO, ma'am, magre-request ako ng bagong ORCR kasi binaha po yung documents ko. Si LTO ngayon, hindi ako papansinin. Why? Kasi hindi ako ang registered owner. Si Pedro pa rin. Okay, si Pedro pa rin ang may karapatan na mag-request ng ORCR. Duplicate. Okay, so ano ba nilalaman ng administrative order na to? To make it short, halimbawa, ako, binenta ko yung sasakyan ko kay Juan. Ako as car owner, kailangan kong i-inform si LTO na binenta ko na yung sasakyan ko within 5 days. 5 days or 5 working days, hindi kasi specifically na nakalagay dito kasi syempre may holiday, may Sabado at Linggo, di ba? So within 5-day period. Tapos ang nakalagay naman dito is online mo siyang ipapasa. Parang online mo siyang i-report. Okay? Ayan o, kung titignan nyo tong section 2.3, the reporting shall be undertaken through online submission of the following. Okay? Online. Hindi mo na kailangan pumunta sa LTO office. Ikaw yon as a seller. Ngayon, anong penalty pag hindi mo nagawa? Tumataginting na 20,000 pesos. 20,000 pesos lang naman. Ngayon, si buyer naman. Ano naman ang pananagutan ni buyer? Ito nakalagay dito na within 20 days, kailangan is pa-transfer na niya sa pangalan niya. Sa mga buyer na direct owner na tinatawag, pabor din to. Wala namang problema. Pero ang magiging problema nito yung mga kagaya nga namin na nagba-buy and sell. Kasi ang pagta-transfer of ownership, usually, pag bumili ako ng sasakyan, hindi ko nata-transfer sa pangalan ko kasi bibenta ko nga. So, pag nabenta na yun, tsaka ililipat direkta. Parang naging middleman ka nga lang. So, kapag inilipat ko pa sa akin, gastos. Gastos and abala. Tapos kapag nabenta ko na, gastos and abala rin. Ngayon, ang iniisip ko,
Sa mga car dealers, paano yun? Sa mga buy and sell na kagaya ko, pa isa-isang unit lang eh. Pero halimbawa sa mga car dealers, 100 units. Halimbawa, meron ka 100 units na nabili mo, mga nagbibid sa bangko, ang dami niyan, 100 units. Paano yun? Ililipat mo lahat sa pangalan mo, yung 100 units na yun, tapos pag pa-isa-isa mo nang nabibenta, tsaka mo siya ita-transfer. Ganun ba ang mangyayari? So kapag hindi sumunod si seller ay si buyer na i-transfer sa pangalan niya ang sasakyan, magkano ang penalty? That is also tumataginting na 20,000 pesos. Okay? So ano yung mga loopholes na nakikita ko rito? Ito, iisa-isahin natin yung mga loopholes ha. For the sellers, di ba nga sabi nga rito, reporting shall be taken through online submission. Binigay yung requirements, so check nyo na lang yung requirements dyan sa picture, so check na lang din sa website. Yan yung mga requirements na kailangan nyo. So, online. Ang tanong, saan ipapasa? Meron na bang online portal? Actually, nandito ako ngayon sa website ng lto.gov.ph and tinitignan ko kung meron bang portal dito. Pero sa ngayon, wala akong nakikita rito sa website ng LTO. Yun yung unang-unang loophole na nakikita ko. Paki-comment sa baba mga bossing kung alam ninyo yung website para makatulong dun sa mga viewers natin na magre-report na nabenta na nila yung sasakyan nila. Please po, sa mga nakakaalam ng website kung saan po i-report. So ito pa, another disadvantage to para sa mga nagbabuy and sell. Alam natin na hindi lahat ng binibilan ng sasakyan is direct owner. First owner, second owner. Hindi sa tao. Meron dyan third party which is the bank, repo, pamilya sa Toyota Financial. So kapag sa bank kayo nakakuha ng sasakyan, ako kagaya ko meron ako naging client, kung natatandaan nyo yung Toyota Vios na pula, binili namin siya. Kaso si seller may utang pa kay Toyota Financial. So ang tawag doon is pay off. Yung utang niya babayaran ko. Ikakash ko. Tapos, kung magkano agreed namin, yung matitira doon sa binayaran ko, yun yung mapupuntang pera sa kanya. So, syempre, halimbawa, nagbayaran kami June 1. So, nag-deed of sale kami June 1. Ngayon, si Toyota Financial, sa mga hindi familiar, pag pumunta kayo ron, pag pay off, ang first step, after 7 days, magsisend ka ng email sa kanila or confirmation na kukunin mo na yung papel. After 7 days 7 days agad yon. So kung June 1, 7 days, June 8, pwede ka nang mag-email sa kanila na kukunin mo na yung documents. Ngayon, magpapaschedule ka. Kailan ang schedule? Ang schedule mo is after 30 days pa. Hindi po siya 1 day lang. So kung June 8 ka nag-message or nagpa-confirm kay Toyota Financial, ang ibig sabihin nun, makukuha mo ang documents mo by July 8. July 8 or July 9. Pero si LTO is meron nga siyang 20-day period. Okay? June 1 kayo nagbentahan, June 7 ka nakapag-confirm kay TFS, July 8 mo nakuha yung document. So, dun ka pa lang makakapagsimulang pumunta ngayon kay LTO para magpa-transfer. So, lapse ka na. Lapse ka na. Okay, so paano ang gagawin natin dito, LTO? Another loophole. Section 6. Liability Clause 6.1. Okay? The reporting of such sale, donation, transferred as required under Section 2 of this administrative order shall not extinguish the registered owner from the liability in case of accident, damage to other person or property, and or violations, infractions involving the motor vehicle. The registered owner rules shall still prevail. Okay, so ito yung isang malaking loophole pa na nakikita ko. Why? Ang ibig sabihin ng Section 6 na to, halimbawa, ako, sinunod ko ang memorandum na to ni LTO, nakabenta ako ng sasakyan ngayon, within 5 days, inireport ko kay LTO. Yung nabenta, may deed of sale, yung Xerox ng ORCR, IDs, etc. Yung lahat ng requirements pinasa natin. Pero sabi sa liability clause na to, kahit na nag-report ka na,
Balang araw, yung pinagbentahan mong si Juan, ginamit yung sasakyan mo as getaway vehicle nung nang hold up siya, ikaw pa rin as a registered owner ang merong pananagutan, liability. Correct me if I'm wrong again guys sa pagkakaintindi nyo. So para saan ngayon yung reporting? Para saan ngayon yung reporting? Okay? Siyempre, disadvantage yon. Kasi hindi ko na mahahawakan si seller na pwede ba yung tututukan ko siya na, pag hindi mo yan itinransfer sa pangalan mo, hahantingin kita. Hindi pwedeng yun eh. As a seller, hindi mo magagawa yon. Ginawa mo na yung part mo, nag-report ka na kay LTO. So sana, pagdating sa ganong bagay, since involved naman ang ID ni buyer, nando naman din ang kanyang registered address, yun yung hanapin niya ni LTO. Dapat ang liability matanggal na kay registered owner. Kasi kaya nga kayo naglabas ng ganitong memorandum is para ma-monitor ninyo kung sino ang present owner ng sasakyan. Ma-involve man siya sa accident or sa hot car, sa incidents or anything, violations, siya pa rin dapat kung sino yung present na. Kasi nga kaya kayo naggantong batas. Tapos ang isa pang tanong na sumagi sa isip ko, paano na lang yung mga halimbawa nakabili ka ng sasakyan way back 2000 tapos lumabas itong memorandum na to. Okay? So dapat mo na siyang ma-transfer agad. Effective immediately kailan lumabas tong memorandum na to. That is August 30, 2024. So effective immediately to by 15 days. So September 16 nag-take effect na to. So anong date na yun? October. Ako ngayon ko lang to nalaman. So kung meron akong sasakyan guys na nabili way back 2000 at hindi ko pala na-transfer, magbabayad na ako ngayon ng penalty na 20,000. Okay? Magbabayad na ako ng penalty na 20,000. Same si seller. Yun yung yun yung aking point of view. Sa mga merong sariling point of view, sabihin nyo na. Pero yung mga nagtatanong sa akin paano gagawin ko kapag nakabili ako ng sasakyan tapos ibabay and sell ko, hindi ko pa puro alam ang solusyon. Magtatanong-tanong din po ako sa mga kakailan, mga kaibigan ko kung anong solusyon nila. Okay? So comment po kayo sa baba. Medyo mahaba yung naging video natin yun kasi medyo talagang madugo itong gustong mangyari ni LTO. Meron siyang good point kung bakit nila inimplement to. Pero ang dami kasing loopholes para sa akin. Okay?